Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jeff Ho. Itutuloy po natin yung tungkol sa ubo na kung bakit po ito'y delikado at dapat gamutin kaagad. Okay, lalo pag ito po'y bakterya ang dahilan na na-explain ko na po. At saka pwede rin ito dahil sa allergy sa umpisa ng ilong o kaya sa lalamunan, pero pwede ito mag-trigger ng subsequent asthmatic attacks or yung attack ng bronchial asthma. Okay? Sinabi ko na po na pwede kayo mag-self-medicate sa bahay kung makatip yung lalamunan ninyo. Uminom lang po kayo ng antihistamine katulad ng diphenhydramine or cetirizine. Okay? At pwede na po walang antibiotic or kaya yung mga pampalabnaw ng plema katulad ng carbocisteine or Solmux or N-acetylcysteine branded as Fluimucil at meron pang ibang mas less expensive na brands or kaya po ang Broxol. Okay, so waste of money, sayang po ng pera ninyo. Kaya lang po, mag-ingat po kayo. Kasi po, pag meron kayong previous attacks of asthma, pwede ito ma-trigger ng allergy ng ilong o kaya po allergy ng lalamunan. Ang tinawag po natin na allergic rhinitis and allergic pharyngitis respectively. Okay? So bakit? Kasi po, pag pinabayaan po natin yung allergy sa ilong at saka allergy ng lalamunan, mag-produce po ng histamine, yung laman ng ilong or kaya laman ng lalamunan. Kasi nandun po yung mga mast cells. Ito po ay tissue white blood cells na nasa tissue mismo, as the name implies, ng ilong at saka ng lalamunan. Pag matrigger po ito ng allergic reaction brought about by yung binanggit ko po, alikabok, usok, etc., mag-release po itong ng mast cells ng histamine. Yung histamine po, yun po ang primary inflammatory mediator na pwede dalhin ng dugo or blood circulation from the nose to the lungs, kaya matrigger yung asthma, or from the throat or the pharynx or the lalamunan to the lungs again, kaya matrigger again yung asthma. Diyan po tayo delikado. At mapapansin po ninyo, hindi na po ito allergy lamang kapag meron ng sabay na tunog na parang pulis or parang yung pito-pito, yung ganon. Hindi na po allergy ng ilong or allergy ng lalamunan lamang yun. Ito po ay na-trigger na po yung asthmatic attack po ninyo. Sa umpisa, baka kaya po ninyo sa bahay. Okay? Lalo pag meron kayong standby na nebulizer at saka yung bala ng for nebulization such as salbutamol, Nebule, or may ibang mga gamot para diyan. At meron kayong sabay na salbutamol tablet or salbutamol syrup plus marami pang iba dyan, no? Para sa asthma. Sa umpisa pa lamang, pag meron na kayong marinig na parang pusa or parang yung pito-pito, yung umpisa ninyo ang pag-nebulize sa pasyente ninyo sa bahay. Okay? Ang nebulization po or maybe yung inhaler, ang effect mabilis. 1 hour or few minutes or rather 15 to 20 minutes may effect na kaagad. Kaya lang po, mabilis mawala yung effect ang nebulization or yung inhaler. If I'm not mistaken, maybe it will last only 1 to 2 hours. At alam ninyo kung mawala na yung effect kasi po, bumabalik kaagad yung ganan. So, pwede kayo mag-nebulize every hour. No? Sunod-sunod. Sa pangatlong nebulization, kung bumalik na naman, it's time to start salbutamol tablet or salbutamol syrup, no? Depende sa edad ng pasyente. Kasi po, ang salbutamol na tablet or syrup, matagal nga mag-umpisa yung effect. Unlike nebulization, mabilis mag-umpisa. Pero ang tablet or syrup, matagal mawala yung effect pag makaumpisa na tayo ng first, second, and third doses. Kaya maganda po, isabay na lang po ninyo. Huwag na lang po hintayin na bumalik yung
hika after the third nebulization. Kasi po, pag sinabay po natin yung nebulization at saka yung tablet, mas magaling gumaling ang pasyente. Mas madali rather gumaling ang pasyente. Bakit? Kasi pag maaga tayo mag-umpisa ng tablet sabay sa nebulization, syempre maaga natin makontrol yung hika ng pasyente. Kasi nga matagal po mawala yung effect ng tablet or syrup. Okay? So habang hinintay natin yung effect ng tablet or syrup, which will take 2 to 3 hours, okay, at sinasabay natin nebulization, magkakaroon na ng magandang resulta sa umpisa dahil po nag-nebulize ang pasyente or nag-inhale ng pasyente, okay, habang hinintay natin yung effect ng tablet or syrup. So yun po ang gawin po ninyo kaagad. At madalas po, makakalusot po yung pasyente sa hika nila pag mag-atake po ito sa bahay. Okay? Minsan, pwede po niyo sabay ng konting steroids such as prednisone para po hindi po mamamaga yung daanan ng hangin. Okay? Anyway, pag despite nebulization, despite tablet and syrup, okay, despite prednisone, lumalala po yung hika ninyo sa bahay, I think it's about time to consult a doctor or punta kayo sa emergency room at magpa-examine kayo sa baga ninyo para madagdagan po yung gamot ninyo. Okay? So, yun lang po. So, ulitin ko po, okay, kailangan po magpagamot po tayo ng ubo natin pag ito po'y sumobra ng 3 days in general. Pag ang lagnat po ay tuloy-tuloy po o kaya po nawala pero bumalik yung pangalawang spike ng fever, lalo na sa bacterial pneumonia. Okay, pag lalong nahirapan huminga pasyente, lalong dumadami ang plema, lalong pagdilaw ang plema. Okay? Pag ang plema po ninyo ay may amoy langsa or amoy taya. Okay? So, yun po ang mga signs and symptoms na kailangan, okay, magpatingin na po kayo sa doktor. Maraming salamat po.